Ang programa po ng Mobile Primary Care Facility ay isang programa na iutos ng Presidente na ilapit ang kalusugan sa mga Pilipino. Kailangan maramdaman ng bawat Pilipino ang kalusugan. Dito nagbunga ang proyektong ito. Kasama ko si First Lady. Umiikot kami sa Lab for All at nakita ko kung gaano karaming Pilipino ang nangangailangan ng laboratory testing, X-ray, ECG, ultrasound, chemistry, hematology. Lahat po niyan kumpleto sa ating Mobile Primary Care Clinic. Ito po ang pangatlo at huling pag-deliver sa 82 provinces ng buong Pilipinas. Nabigay po namin yung sa Luzon nung nag-groundbreaking si First Lady nung ating multi-specialty center sa Clark Development. At doon pinamigay yung Northern and Central Luzon. Nagbigay na rin tayo sa Southern Luzon and Bicol. At sa Visayas naman, kasama ko rin si First Lady na unang binigay noon sa anibersaryo ng lalawigan ng Cebu. Lahat nung sa Cebu na distribute na at ongoing na ang training ng mga doktor at mga technician nung bawat ambulansya. In fact, nagamit na yung isa, nakita ko nung pinapunta ako ni President on his birthday sa Albay at ginamit ni Governor Lagman yung kanyang isang vehicle during the serbisyong sapat para sa lahat. Aarangkada na ang DOH Mobile Diagnostic Clinic bilang tugon sa panawagan ng Pangulong Bongbong Marcos na palawakin ang serbisyo ng kalusugan. Papasada na ang mga bagong DOH Mobile Diagnostic Clinic na hangad na maghatid ng karagdagang medikal na serbisyo sa bawat isang Pilipino. Sa bawat biyahe, pagpara at paghinto ng DOH Mobile Diagnostic Clinic ay maaaring makakuha ng initial na check-up, consultation, laboratory, gamot at payong medikal ang mga magpapakonsulta. Prioridad ng proyektong ito na maparating ang serbisyong pangkalusugan kahit pa sa mga geographically isolated and disadvantaged areas, kabilang na rin ang IP communities sa buong bansa. Bit-bit nito ang layuning maparamdam sa bawat isang Pilipino ang totoong diwa ng bagong Pilipinas, kung saan bawat buhay ay mahalaga. Andito rin po at napakahalaga sa koordinasyon ng lahat ng ating mga proyekto na programa na kasama ang mga LGU. Andito po para siya'y namamahala doon sa koordinasyon nga ng national government at saka local government, ang ating secretary ng DILG, Secretary Ben-Hur Abalos. Ating mga ama ng iba't ibang lalawigan, Zamboanga del Sur Provincial Governor Victor Jo Yu, Zamboanga Sibugay Provincial Governor Dulce Ann Hofer, Davao de Oro Provincial Governor Dorothy Montejo Gonzaga, Maguindanao del Norte Provincial Governor Abdularauf Makakua. Andito rin si Dato Pax of Maguindanao, of Sultan Kudarat. Magandang umaga. The Philippine Ports Authority General Manager Attorney J. Daniel Santiago, the 2GO Chief Financial Officer Will Howell. And all of these introductions will not be complete without this most important introduction to the First Lady, Luis Araneta Marcos. My fellow workers in government, friends and partners from the private sector, ladies and gentlemen, good morning. Tayo po ay naririto kasama ang Kagawaran ng Kalusugan upang ibigay ang 28 bagong Pilipinas mobile clinic sa iba't ibang probinsya ng Mindanao. Talagang marami pang kailangan ayusin. Marami po kailangan ayusin para sa sistemang pangkalusugan dito sa ating bansa. Ngunit malinaw ang ating layunin. Bawat Pilipino ramdam ang kalusugan. Ang pagbibigay ng pangangalagang pangkalusugan sa lahat ay isang hamon na nangangailangan ng koordinasyon at matatag na pamumuno sa bawat antas ng pamahalaan. Noong nakaraang araw lang po ay namahagi rin po tayo ng patient transport vehicle kasama ng Philippine Charity Sweepstakes Office.
Ilan lamang po ito sa mga hakbang ng administrasyon patungo sa mas malusog na Pilipino sa ilalim ng Universal Healthcare Act. Para sa ating mga nakatira sa lungsod at bayan, madaling sabihin na ang pagpunta sa ospital o sa klinik ay isang mabilis na biyahe lamang. Pero sa ibang bahagi ng bansa, ang pagpunta rito ay parang isang masalimuot na paglalakbay. Minsan, kinakailangan pang sumakay ng bangka, maglakad ng ilang oras, magdasal na sana'y makarating ng ligtas, magbabayad pa ng pamasahe. Dito natin makikita, hindi lang distansya ang kalaban, kung hindi ang oras, ang pagod, ang gutom, at pangamba, at ang gastos. Ang mga mobile clinic na ito ay bahagi ng ating malawak ng pangmatagalang plano sa ilalim ng Health Sector 8-Point Action Agenda. Sa pamamagitan ng mga mobile clinic at sa tulong ng lokal na pamahalaan, inaasahan natin na mapapalapit ang serbisyong medikal sa mga lugar na matagal nang nangangailangan ng higit na atensyon. Ang mga geographically isolated and disadvantaged areas o yung tinatawag natin na GIDA. Sa loob ng bawat unit, mayroong isang X-ray, ultrasound, at laboratory equipment, mga pangunahing kagamitan na makakatulong para sa early diagnosis. Inikot po kami ni Secretary Herbosa sa loob ng isang nitong mga lab na van ay nakakagulat na ipagkasa nila lahat ng mga equipment na talagang kinakailangan kapag meron tayong mga tawag natin dati medical mission. Siguro ngayon hindi na medical mission dahil lahat ng pupuntahan nito ay magko-conduct ng medical mission. At lampas pa sa medical mission ito dahil tayo sa LGU. Ang medical mission lang natin, magpapadala tayo ng maraming doktor, ng dentista, sinasamahan natin ng mga ibang agencies of government, meron sa medical supply, ganun. Yun lang. Kung meron mang kukunan ng dugo, kung meron kailangan ni gagawa ng testing, iuuwi pa sa ospital bago makuha ang resulta. Ngayon, nandito na sa loob, nagulat nga ako it's very impressive, na pinagkasa nila lahat itong mga sophisticated na equipment. At dito sa van na ganito, at kung nakita naman niyo, parang poster lang ito kahit saan makapasok sa atin, kahit yung maliliit na lugar, makakapasok yan. At hindi na kailangan iuwi yung mga sample na kailangan naka-refrigerator, kailangan naka-yelo, dadalhin pa sa ospital bago makuha ang resulta. Ito, andyan na. Andyan, lalabas at lalabas. Mag-aantay lang yung pasyente at lalabas na ang resulta ng kanilang mga test. Ito ay makakatulong sa early diagnosis. Meron ding konsultasyon na isasagawa para mabigyan ng payong medikal ang bawat pasyente. Ang aking inaasahan din, dahil marami tayong mga areas na malalayo na hindi talaga napuntahan, hindi makapunta sa ospital. Ginagawa natin ang medical mission. At ang aking naging karanasan sa probinsya namin ay ito yung unang pagkakataon na ang bawat pasyente ay magkaroon ng medical record. Pagka bumalik yung medical mission doon, sasabihin, nagpatingin ako dati, pangalan ko si Juan de la Cruz, hahanapin yung record, yung doktor, yung mga nurse, alam niyong gagawin. Ito yung ano mo, i-test ka namin kung... So I think that we must include that as an important part of this, na para dun sa area na yan, yung mga hindi masyadong, medyo malayo at hindi masyadong makapunta sa ospital, magkaroon ng medical record. Para habang tumatagal ang panahon, nakikita kung sila ba'y lumalala ang sakit o gumagaling naman o nagkakomplikasyon para makita yung record nila na doon sa nakaraan, doon sa health status nila. And that's a very, very important part dahil marami sa mga tauhan natin, marami sa mga kababayan natin, hanggang ngayon, walang medical record. Matatanda na sila pero wala silang medical record. Pagpasok nila sa ospital, kung magpapatingin man sila, ang doktor at saka yung mga staff ng mga ospital tinitignan pa rin sa starting from square one, ika nga. Kaya napakaganda itong pagkakataon na binibigay sa atin itong programa na ito. Sa mga serbisyo po ito, mayroon tayong pagkakataong maiwasan o maagapan ang mga sakit tulad ng tuberculosis, diabetes, sakit sa bato at iba pa. Ngunit kahit gaano kagaganda at kamoderno ang ating mga gamit sa loob ng mobile clinic, ito
ay mawawalan ng halaga kung hindi naman magagamit ng ating kababayan. Dito po kinakailangan ang suporta at serbisyo ng ating mga lokal na pamahalaan. Kayo po ang tulay ng sambayan ng Pilipino at national government para magtagumpay ang programang ito.